Pagkatapos kong pirmahan ng diborsyo, isang utos lang ang binitiwan ko. Kinansela ko ang lahat ng 15 cards ng lalaking minsang kumontrol sa buhay ko. At sa mismong kasal niya sa kanyang kalaguyo, isang pangungusap ko ang nagpawala ng kulay sa mukha niya. Pero bakit ganoon kalakas ang tama ng salitang iyon? At ano nga ba ang tunay niyang kinatatakutan? Sa isang iglap, 10 taon ang binura ng isang pirma. Ganoon lang pala yon. Isang mabilis na paggalaw ng kamay, ang marang kaluskos ng dulo ng ballpen sa papel. At tapos na. Wala ng Eliana Santos Montenegro. Ang natitira na lang ay si Eliana Santos. Nakatitig siya sa pirma niya sa ibabaw ng annulment papers. Bahagyang nanginginig pa rin ang kanyang kamay, pero ang pirma niya ay buo at matatag. Isang testamento sa desisyon na matagal niyang pinag-isipan, iniyakan, at sa wakas ay tinanggap. Okay na po ba ito, attorney? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Isang katahimikan na nakakabingi na para bang lahat ng luha ay naubos na. Yes, Mrs. Santos, this is it. Everything is final. Sagot ng abogado, isang babaeng nasa edad 50 na may maamong mga mata. Kitang-kita sa mukha nito ang awa, pero professional pa rin ang tindig. Tumango si Eliana. Tumayo siya, inayos ang kanyang simpleng bestida, at kinuha ang kanyang handbag. Walang congratulations o I'm sorry for your loss. Tanging ang mabigat na katahimikan sa loob ng malamig na opisina. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng pamilyar na init ng hapon sa Maynila. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, tila mas lalo siyang nilamig. Sumakay siya sa kanyang kotse, isinara ang pinto, at doon, sa loob ng maliit na espasyong yon, hinayaan niya ang sariling huminga ng malalim. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. 10 taon na ang nakalipas sa araw ng kanilang kasal. Nakangiti si Marco, ang mga mata nito'y nangungusap ng mga pangakong panghabang buhay. Ikaw at ako laban sa buong mundo, Eli. Bulong nito sa kanya habang sila'y nagsasayaw. Hinding-hindi kita iiwan. Napapikit si Eliana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mga pangakong napako, mga salitang tinangay ng hangin. Ngunit hindi ito ang oras para sa pighati. Tapos na ang yugto ng pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag. Walang pag-aalinlangan, idinial niya ang numero ng customer service ng bangko. Habang naghihintay na may sumagot sa kabilang linya, tiningnan niya ang oras. 3:15 p.m. Alam na alam niya kung nasaan si Marco ngayon. Nasa isang mamahaling restaurant sa BGC kasama si Isabel Gonzalez. Ipinagdiriwang ang kanilang kalayaan habang isinasara ang kontrata para sa kanilang engranding engagement party. Good afternoon. Thank you for calling Premier Bank. This is Anna speaking. How may I help you? Huminga muli ng malalim si Eliana. Pinatatag ang kanyang boses. Good afternoon, Anna. My name is Eliana Santos. I would like to report and cancel all supplementary cards under my primary account. Okay, ma'am. Can you please confirm your full name and date of birth for verification? Ibinigay ni Eliana ang lahat ng impormasyon na kailangan. Ang kanyang boses ay hindi nagbago. Malamig, malinaw, at tiyak. Thank you for that information, Ma'am Eliana. I can see here that you have 15 supplementary cards under your account. Are you sure you want to cancel all of them? May halong pagtataka sa boses ng operator. Yes, all 15 of them. Sagot ni Eliana. Cancel them all. Effective immediately. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang restaurant na ang bawat plato ay nagkakahalaga ng buwan ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa, tumatawa si Marco Montenegro. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa balikat ni Isabel, isang babaeng may ganda na tila inukit ng mga anghel. So, it's settled. The grand ballroom, the finest champagne, everything for my future wife. Sabi ni Marco sa event organizer, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Of course, Mr. Montenegro. You deserve nothing but the best.
sagot ng organizer. Naturally, ngumisi si Marco. Inilabas niya mula sa kanyang wallet ang isang makintab na itim na credit card at buong pagmamalaking iniabot ito. Here, charge the initial deposit to this. Kinuha ng event organizer ang card at magalang na yumuko bago umalis. Tumingin si Marco kay Isabel at hinalikan ito sa pisngi. See baby, what Marco wants, Marco gets. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang event organizer, ang mukha ay bahagyang namumutla. Lumapit ito kay Marco at yumuko para bumulong. Sir, pasensya na po. But the card, it was declined. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit. What did you say? That's impossible. Try it again. Sinubukan na po namin ng 3 beses, sir. Declined po talaga. Isang alon ng init ang gumapang sa batok ni Marco. Naramdaman niya ang titig ni Isabel na ngayon ay puno ng pagtatanong. Ang kahihiyan ay nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi maaari ito. Ang card na yon ay walang limitasyon. Fine, I'll pay in cash. Sabi niya ng pilit, sinusubukang iligtas ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Ngunit habang kinukuha niya ang pera mula sa kanyang wallet, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Ang timing, ang araw, ang oras. May isang tao lang na may kakayahang gawin ito. Isang tao lang ang may hawak ng primary account. Ang kanyang pagkalito ay mabilis na napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit na ngayon ay may pangalan. Isang pangalan na halos isumpa niya sa kanyang isipan. Eliana. Ano? Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya matawagan? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang mamahaling European car. Kanina pa niya sinusubukang tawagan si Eliana, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Bawat bigong pagtawag ay nagdadagdag sa kumukulong galit sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Isabel Gonzalez ay tahimik lang, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid. Ang perpektong hapon nila ay nasira ng isang insidente na para sa kanya ay hindi katanggap-tanggap. Relax, Marco. Baka naman may problema lang talaga ang bangko, sabi ni Isabel. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon pero may bahid ang iritasyon sa kanyang boses. Problema sa bangko? Imposible. Singal ni Marco, hinampas ang manibela. Ito ay gawa niya. Gawa ni Eliana. Gusto niya akong ipahiya. Nakita niya ang pag-irap ni Isabel. Well, he succeeded. Nakakahiya talaga ang nangyari kanina, Marco. The organizer was looking at us as if we couldn't afford their services. Lalong nag-init ang ulo ni Marco sa sinabi ni Isabel. Hindi lang ang ego niya ang nasaktan, kundi pati ang imahe niya sa harap ng babaeng gusto niyang pakasalan. I will handle this, okay? Babawiin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin. I will make her pay. Mariing sabi ni Marco. Magbabayad siya sa ginawa niyang ito. Hindi na sumagot si Isabel. Itinuon na lang niya ang pansin sa labas ng bintana sa mga kumikinang na ilaw ng Bonifacio Global City. Ngunit sa isip niya, isang binhi ng pagdududa ang nagsisimula ng tumubo. Pagkahatid kay Isabel sa penthouse nito, mabilis na pinaharurot ni Marco ang sasakyan patungo sa mansyon ng mga Montenegro sa Quezon City. Kailangan niyang makausap ang ina. Tanging ang ina niya lang ang makakaintindi sa galit na nararamdaman niya ngayon. Pagpasok niya sa malawak na sala, nadatnan niya si Doña Victoria Montenegro na nakaupo sa paborito nitong silyang may mataas na sandalan, tila isang reyna sa kanyang trono. Nagbabasa ito ng isang libro, ngunit sa pagpasok pa lang ni Marco, ibinabana nito ang libro at itinuon sa kanya ang matalas nitong mga mata. Mukhang hindi maganda ang araw mo, anak, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Si Eliana, ma, halos pasigaw na, sabi ni Marco. Pinahiya niya ako. She canceled all the cards sa harap pa mismo ni Isabel at ng mga tao sa restaurant. Hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda. Dahan-dahan itong tumayo
lumapit sa bar at nagsali ng brandy sa 2 kopita. Iniabot nito ang isa kay Marco. Umupo ka, Marco, at hinaan mo ang boses mo. Hindi tayo eskandaloso sa pamamahay na ito. Sumunod si Marco, ngunit hindi niya ininom ang brandy. Ma, hindi mo ba naiintindihan? She's declaring war. At sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Sagot ni Doña Victoria, umupo sa tapat niya. Nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko kaninang hapon lang. Tinatanong kung bakit bigla ang pinutol ang lahat ng supplementary cards. Of course, I knew it was her. So anong gagawin natin? We cannot let her get away with this. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Victoria. Anak, hindi pera ang problema dito. We have more than enough. Ang problema dito ay ang kahihiyan. Ang tapang ng isang babaeng walang utang na loob na kalabanin ang pamilyang ito. Ang pamilyang umampon sa kanya at nagbigay sa kanya ng pangalan. Natahimik si Marco. Alam niyang mas malalim pa sa pera ang iniisip ng ina. Para kay Doña Victoria, ang pangalan ng mga Montenegro ay isang banal na bagay. At si Eliana, sa paningin nito, ay isang hamak na erehe na nagtangkang dungisan ito. Tawagan mo si Attorney De Villa, utos ni Doña Victoria. Sabihin mo sa kanya, simulan na ang kampanya. I want her name dragged through the mud. Ilik mo sa media ang kwento na matagal na siyang may ibang lalaki. Na kaya siya nakikipaghiwalay ay dahil nahuli mo siya. Na kaya niya ginagawa ito ngayon ay dahil gusto niyang mangikil ng pera. Napatingin si Marco sa ina. May bahagyang pag-aalinlangan. Ma, hindi ba? Hindi ba masyado namang marumi iyon? Tinitigan siya ni Doña Victoria. Ang mga matay nanlilisik. Marumi. Mas marumi ba iyon kaysa sa kahihiyang idinulot niya sa atin ngayon? Sa digmaan, Marco, walang malinis na laban. You either fight to win or you perish. At ang mga Montenegro, hindi tayo natatalo. Sa kabilang dako, sa isang maliit at tahimik na apartment, nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang lampshade sa tabi ng kama. Nakaupo si Eliana, tinitingnan ang kanyang telepono na walang tigil sa pag-iilaw at pag-vibrate. Pangalan ni Marco ang paulit-ulit na lumalabas sa screen. Hindi niya ito sinasagot. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang mga folder na puno ng mga dokumento. Bank statements, resibo, mga titulo, mga papeles ng perang ipinundar ng kanyang mga magulang, mga papeles na nagpapatunay kung saan talaga nanggaling ang karamihan sa kayamanan ni Marco Montenegro. Inilatag niya ang mga ito sa sahig, isa-isa. Bawat piraso ng papel ay isang piraso ng kanyang nakaraan, isang piraso ng kanyang katangahan, isang piraso ng kanyang pagmamahal na inabuso. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na lang basta papel. Ang mga ito ay kanyang mga bala. Biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang numero ang nakarehistro. Isang numero na hindi pamilyar sa kanya. Dahil sa hindi malamang dahilan, sinagot niya ito. Hello? Is this Mrs. Eliana Santos? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at mabilis. Yes, speaking. Who is this? This is Tina Cruz from the Daily Chronicle. Tumawag po ako para kunin sana ang panig ninyo. Tungkol sa mga kumakalat na balita na kayo daw po ay isang gold digger na nahuling nakikipagrelasyon sa ibang lalaki kaya't sinusubukan ninyong gipitin ngayon ang inyong dating asawa, si Mr. Marco Montenegro. Nabitawan ni Eliana ang hawak niyang resibo. Ang mga salita ng reporter ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa sahig na kanyang inuupuan. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Ang bilis nila, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan, masyadong mabilis. Ma'am Eliana, andyan pa po ba kayo?
Tanong ng reporter. Saan? Saan ninyo nakuha ang impormasyong yan? Hirap na tanong ni Eliana. Ang bawat salita ay tila kasing bigat ng tingga. Isang reliable source po ang nagparating sa aming news desk. May mga larawan pa pong kasama, ma'am. Gusto lang po sana naming malaman kung may komento kayo bago namin ito isapubliko bukas ng umaga. Mga larawan? Anong mga larawan? Wala siyang ibang lalaki. Ang buong buhay niya ay umikot lang kay Marco. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagkabigo sa pag-ibig. Ito ay ang sakit ng pagtataksil na dinala sa isang bagong antas. Hindi na sila kontento na kunin ang kanyang pera. Ngayon, pati ang kanyang pagkatao at dangal ay gusto nilang sirain. Ang galit na kanina'y kontrolado niya ay biglang nag-apoy. Hinaluan ito ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang isang bagong determinasyon. Miss Cruz, sabi ni Eliana, ang kanyang boses ngayon ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Lahat ng sinasabi ninyo ay kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. So itinatanggi niyo po ang mga paratang? Hindi ko lang ito itinatanggi. Sagot ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento na nakakalat sa kanyang harapan. Panahon na para malaman ng lahat ang totoong kwento. Anong ibig ninyong sabihin, ma'am? Huwag ninyong ilabas ang kwento ninyo, mariing sabi ni Eliana. Dahil kung gagawin ninyo, sisiguraduhin kong ang istorya na hawak ko ang babago sa lahat. Isang istorya na mas malaki at mas marumi kaysa sa inaakala ninyo. Bago pa man makasagot ang reporter, ibinaba na ni Eliana ang tawag. Hinagis niya ang telepono sa kama. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tumingin siyang muli sa mga papel sa sahig. Ang mga ito ay hindi na lang basta mga bala. Ngayon, ang mga ito na ang kanyang buong sandata. Nagsimula na ang digmaan at hindi na siya ang Eliana na iiyak na lang sa isang sulok. Hindi na siya ang asawang magbubulag-bulagan. Ang babaeng kaharap ng mga Montenegro ngayon ay isang babaeng wala nang mawawala pa. At iyon ang uri ng kalaban na dapat nilang katakutan. Kinabukasan, ganoon na nga ang nangyari. Sa kabila ng kanyang babala, inilabas pa rin ng The Daily Chronicle ang istorya. At hindi lang sila. Halos lahat ng online gossip sites at mga tabloid ay may iisang laman. Ang iskandalo ng paghihiwalay ng mga Montenegro. Montenegro Air, biktima ng gold digger wife. Ang lihim na buhay ni Eliana Santos na Bulgar. Mag-a-sweet photos ni Mrs. Montenegro kasama ang di umano'y lover, kumakalat. Nakatitig si Eliana sa screen ng kanyang laptop. Ang tasa ng kape sa tabi niya ay nanlalamig na. Ang kanyang tiyan ay tila may batong nakapasan. Binuksan niya ang link sa isa sa mga artikulo at bumungad sa kanya ang isang litrato. Ito ay isang larawan niya kasama ang pinsan niyang si David, nakadarating lang mula Canada noong nakaraang buwan. Kuha ito sa isang restaurant kung saan sila nagkita para kumustahin. Sa litrato, nakangiti sila pareho at ang anggulo ay ginawang tila magkalapit na magkalapit ang kanilang mga mukha na para bang may romantikong namamagitan. Ang caption, sino ang misteryosong lalaking ito sa buhay ni Eliana? Kasunod nito ay mga lumang larawan niya, mga kuhang tila sadya para palabasin na siya ay isang babaeng mahilig sa karangyaan. Mga litratong kuha ni Marco, sa mga biyahe na pinilit siya ni Marco, suot ang mga damit at alahas na regalo ni Marco. Ngunit sa konteksto ng artikulo, ang mga ito ay naging ebidensya ng kanyang pagiging materyalosag. Ang pinakamasakit ay ang mga pahayag mula sa mga source na malapit daw sa pamilya. Matagal na naming napapansin na hindi na siya masaya kay Marco. Sabi ng isang source, lagi siyang nagrereklamo tungkol sa pera kahit na ibinibigay na ni Marco ang lahat. Si Marco ay isang mabuting asawa, sabi naman ng isa pa.
Ang kasalanan lang niya ay masyado niyang minahal si Eliana. Nagbulag-bulagan siya sa mga pagkakamali nito. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Binaliktad nila ang lahat. Ang 10 taon ng kanyang pagtitiis, pag-unawa at pagmamahal ay binura at pinalitan ng isang kasuklam-suklam na karikatura. Siya ang masama. Siya ang may kasalanan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ito ay si Carla, ang kanyang matalik na kaibigan. Eli, nakita mo na ba? My God, this is insane. Anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Carla. Nabasag ang boses ni Eliana nang subukan niyang sumagot. Hindi ko alam, Carla. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa ito. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila, Eli. Kilala kita. Alam naming lahat kung sino ka. Pagalo ni Carla. Pero kailangan mong mag-ingat. Malakas na kalaban ang mga Montenegro. Baka mas mabuting tumahimik ka na lang muna. Hayaan mong lumipas ang issue. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Eliana sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang payo ni Carla ay galing sa pag-aalala. Pero parang sampal pa rin ito sa kanya. Tumahimik? Hayaan na lang. Iyon na ang ginawa niya sa loob ng 10 taon. Nagtiis, umunawa, nanahimik, at saan siya dinala nito? Sa isang sitwasyon kung saan pati ang kanyang dangal ay niyuyurakan na sa harap ng buong mundo. Tumulo ang kanyang mga luha, luha ng galit, ng pighati, ng kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa isang naka-frame na litrato sa kanyang bedside table. Ito ay larawan ng kanyang mga yumaong magulang, nakangiti sa kanya. Bigla niyang naalala ang huling bili ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, sabi nito, habang hawak ang kanyang kamay. Sa buhay na ito, maraming pwedeng mawala sa'yo. Pera, ari-arian, mga material na bagay. Pero may isang bagay na hinding-hindi mo dapat hayaang kunin ni Numan. Ano po iyon, Tay? Ang iyong karangalan. Ang karangalan ay mas mahalaga pa sa anumang yaman. Iyan ang tanging bagay na maipapamana mo na hindi nananakaw. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso at tila isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang nanlalamig na diwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng sakit ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay may bagong bigat at layunin. This was no longer just about the money. This was about her name, her parents' name, her honor. Binalikan niya ang mga dokumentong nakakalat pa rin sa sahig. Ngunit ngayon, hindi na niya ito tinitingnan bilang mga paalala ng kanyang kabiguan. Tinitingnan niya ito bilang mga piraso ng isang puzzle. Isang puzzle na siya lang ang nakakaalam kung paano buuin. Kinuha niya ang folder na may label na Mana ni Eliana. Sa loob nito ay ang mga bank transfer slips, milyon-milyong piso na inilipat mula sa kanyang trust fund patungo sa personal at corporate accounts ni Marco sa loob ng maraming taon. Ang dahilan noon, para sa investments natin, mahal. Para sa kinabukasan ng pamilya natin. Ngayon, alam na niya kung saan napunta ang mga investment na iyon. Mga bagong kotse, mga mamahaling relo, mga biyahe sa Macau, ang luho ni Isabel. Ipinagpatuloy niya ang paghahalongkat. Kinuha niya ang isa pang ledger, isang maliit na notebook kung saan niya itinatala ang mga personal na pautang ni Marco na siya ang nagbabayad. Mga maliliit na halaga noong una hanggang sa lumaki ng lumaki at sa dulo ng bawat entry may mga pangalan. Mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan ni Marco. Isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakasulat ito sa isang malaking transaction slip para sa isang proyekto na hindi natuloy. Isang pangalan na pamilyar dahil nakita na niya ito noon sa mga papeles ng kumpanya, Reyes Holdings. Sino sila? At bakit milyon-milyon ang sangkot na pera sa transaksyong ito? Isang pakiramdam ang nagsasabi sa kanya
na ang pangalang ito ay mahalaga. Ito ay isang sinulid. Isang sinulid na kung hihilahin niya, maaaring gumuho ang buong tela ng mga kasinungalingan ni Marco. Hindi na siya makakabalik pa. Pinasok na niya ang isang daan na walang balikan. Ang mga Montenegro ay nagdeklara na ng digmaan. Ngayon, oras na para lumaban siya pabalik. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat umaga, para kay Eliana, ay nagsisimula sa parehong ritual. Pagtimpla ng matapang na kape at pagharap sa lumalaking tumpok ng mga dokumento sa kanyang maliit na lamesa. Ang pangalang Reyes Holdings ay naging isang obsesyon. Sinubukan niyang tawagan ang numerong nakalista para sa kumpanya sa internet, pero palaging isang answering machine ang sumasagot. Nagpadala siya ng email pero wala ni isang tugon. Nagpunta siya sa address na nakarehistro sa business directory. Ngunit ang nadatnan niya ay isang bakanteng opisina na may karatulang for lease sa salaming pinto. Para siyang humahabol sa isang multo. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, Eliana, sabi sa kanya ni Attorney Romero, ang kanyang bagong abogado, sa isa sa kanilang mga pag-uusap sa telepono. Magaling magtago ng pera si Mr. Montenegro. Ang mga dokumentong hawak mo ay nagpapatunay na naglipat ka ng pera sa kanya, oo. Pero hindi nito direktang pinapatunayan na ginamit niya ito sa pagsusugal o sa ibang babae. Sa korte, sasabihin lang nila na investment ito na nalugi o utang na babayaran din na niya. We need something solid, something undeniable. Ang bawat salita ng abogado ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Samantala, ang kampanya ng mga Montenegro laban sa kanya ay hindi tumitigil. Araw-araw, may bagong anggulo sa mga balita. Mga pekeng saksi na nagpapatunay daw sa kanyang mga kalaguyo. Mga analyst na nagsasabing desperada lang siya sa pera. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng iskandalo. Naramdaman niya ang epekto nito sa kanyang munting mundo. Isang hapon, habang namimili siya sa supermarket, nakasalubong niya si Mrs. De Leon, isang matagal ng kaibigan ng kanyang ina at itinuturing niyang parang pangalawang ina. Tita Agnes, masayang bati ni Eliana. Ngunit ang nangiti sa mukha ni Mrs. De Leon ay biglang naglaho. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong awa at pagkadismaya. Eliana, narinig ko ang mga balita. Nakakalungkot, sabi nito sa mahinang boses bago mabilis na itinulak ang kanyang cart sa kabilang direksyon na para bang si Eliana ay may nakakahawang sakit. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng aisle. Hawak ang isang lata ng biskwit. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Maging ang mga taong inaakala niyang kakampi niya ay unti-unti na ring bumibitaw. Gabi-gabi, pag-uwi sa kanyang apartment, ang bigat ng lahat ay dumadagan sa kanya. Ang 4 na sulok ng kanyang silid ay tila lumiliit. Ang katahimikan ay nagiging isang ingay na sumisigaw ng kanyang mga kabiguan. Isang gabi, pagod na pagod mula sa maghapong paghahanap ng mga bagong lead na palaging nauuwi sa wala. Napaupo na lang siya sa sahig. Tinitigan niya ang pader na puno ng mga post-it notes, mga diagram ng mga bank account at mga pangalan. Ito ang kanyang war room. Ngunit sa mga sandaling iyon, mukha itong isang monumento ng kanyang pagkatalo. Naramdaman niya ang pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Napaisip siya, para saan pa ba ito? Baka tama si Carla. Baka mas mabuting sumuko na lang. Tanggapin ang anumang maliit na settlement na ibibigay nila at subukang magsimulang muli sa ibang lugar. Kahit pawasak ang kanyang pangalan. Habang pinaglalaruan niya ang ideya ng pagsuko, napatingin siya sa bintana. Mula sa kanyang apartment sa 2nd palapag, kitang-kita niya ang kalsada sa ibaba. At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, may isang itim at mamahaling kotse na nakaparada. Walang ganitong sasakyan sa kanilang lugar. Napansin na niya ito
sa loob ng 3 gabi. Palaging nakaparada sa parehong pwesto, madilim ang mga bintana na para bang may hinihintay o may binabantayan. Bigla siyang kinilabutan. Mga tauhan ba ito ni Marco? Pinababantayan ba siya? Ang ideya na pati ang kanyang munting santuwaryo ay hindi naligtas ay nagdulot sa kanya ng bagong uri ng takot. Mabilis niyang isinara ang kurtina at pinatay ang ilaw. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa gilid. Nandoon pa rin ang kotse, isang madilim na anino sa gitna ng gabi. Ang pagod na naramdaman niya kanina ay napalitan ng kaba. Ang pagnanais na sumuko ay napalitan ng pangangailangang mabuhay. Habang nakatitig sa sasakyan sa ibaba, isang malakas at sunod-sunod na katok ang biglang yumanig sa pinto ng kanyang apartment. Tok! 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 Napaigtad si Eliana. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Sino ang kakatok ng ganoon kalakas sa ganitong oras ng gabi? Hindi siya gumalaw. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, umaasang kung sino man iyon ay aalis din. Ngunit ang pagkatok ay hindi tumigil. Nagpatuloy ito, mas malakas at mas mapilit. Nanginginig ang mga tuhod, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tiningnan niya ang peephole, ang bilog na salamin na magpapakita sa kanya ng mundo sa labas. Ang nakita niya ay hindi isang security guard o isang delivery man. Hindi rin ito mukha ng isang goon na ipinadala ni Marco. Sa halip, nakatayo roon ang isang lalaking nasa edad 60, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay medyo may puti na sa gilid at ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi niya ito kilala. Hindi niya pa ito nakita kailanman. Ngunit may isang bagay sa tindig nito, isang aura ng kapangyarihan at awtoridad na nagsasabing hindi ito isang ordinaryong tao. Muling kumatok ang lalaki at sa pagkakataong ito, nagsalita ito. Ang boses nito, kahit nasa madyam ng makapal na pinto, ay malalim at malinaw. Santos, alam kong nandyan ka. Kailangan nating mag-usap. Ang bawat katok sa pinto ay parang pagtibok ng kanyang puso. Malakas, mabilis, at puno ng takot. Nanatiling nakatayo si Eliana sa likod ng pinto. Ang isang kamay ay nakakuyom, habang ang isa ay nakasapo sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang ingay. Mrs. Santos, please, hindi ako kaaway, muling sabi ng lalaki sa labas. Ang boses nito ay hindi nagbabanta, ngunit may bigat at awtoridad na mahirap baliwalain. Nandito ako para pag-usapan si Marco Montenegro. Ang pagkarinig sa pangalan ni Marco mula sa isang estranghero ay nagdulot ng panibagong kilabot kay Eliana. Ngunit kasabay nito, pumukaw ito sa kanyang interes. Hindi ito tauhan ng security. Hindi ito pulis. Sino siya? Sino ka? Lakas loob niyang tanong, idinikit ang bibig malapit sa pinto. Mas mabuting mag-usap tayo sa loob. Ang usapang ito ay hindi para sa pandinig ng iba. Nag-isip si Eliana. Bumalik sa kanyang isipan ang itim na kotse sa labas. Ang mga paninira sa dyaryo. Ang pakiramdam na siya'y nag-iisa at napapaligiran. Nasa panganib na siya. Anong pinagkaiba kung papapasukin niya ang isa pang panganib sa kanyang pamamahay? Pero paano kung hindi ito panganib? Paano kung ito na ang sagot sa mga pader na bumabangga sa kanya? Desperado na siya, at ang desperasyon ay nagbibigay sa tao ng kakaibang tapang. Dahan-dahan, pinihit niya ang deadbolt. Ang tunog nito sa katahimikan ng gabi ay parang isang putok ng baril. Binuksan niya ang pinto ng bahagya lang, sapat para makita ang lalaki, habang ang kadena ng pinto ay nakakabit pa rin. Ano ang kailangan ninyo kay Marco? Tanong niya. Pinanatiling matatag ang kanyang boses. Tinitigan siya ng lalaki. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. Pareho tayo ng kailangan sa kanya, Mrs. Santos. Katarungan.
May kung anong bigat sa salitang yon na tumagos sa puso ni Eliana. Dahan-dahan, isinara niyang muli ang pinto. Inalis ang kadena at muling binuksan ng maluwag. "Pumasok ka," sabi niya. Pumasok ang lalaki sa apartment. Iginala nito ang tingin sa paligid, sa mga simpleng gamit, sa pader na puno ng mga papel at sulat, at isang bahagyang pagtango ang ginawa nito na para bang may napatunayan sa kanyang sarili. Hindi inalis ni Eliana ang tingin sa kanya. "Hindi pa rin ninyo sinasabi kung sino kayo." Humarap ito sa kanya. "Ako si Ricardo Reyes, ang presidente ng Reyes Holdings." Natigilan si Eliana. Ang pangalang kanina pa niya hinahanap-hanap. Ang multo na sinusubukan niyang habulin. Ngayon ay nasa harapan niya, nagkatawang tao. Ang gulat ay mabilis na hinaluan ng pagdududa. "Reyes Holdings?" Nanginginig bahagya ang kanyang boses. "Isa ka sa mga kasosyo ni Marco?" Ang huling salita ay binitawan niya na may bahid ng pait. "Ako ay isa sa mga biktima ni Marco." Pagtatama ni Mr. Reyes, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bato. "Tulad mo." "Hindi ako naniniwala sa'yo." Mabilis na sagot ni Eliana, umatras ng isang hakbang. Maaaring isa ka lang sa mga tauhan niya. O ng ina niya, isang patibong. Hindi nasaktan si Mr. Reyes sa akusasyon. Sa halip, may kinuha ito mula sa inner pocket ng kanyang suit. Isang folder. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na lamesa ni Eliana at ipinatong ito doon. "Tingnan mo yan," sabi niya. Nag-aalangan man, lumapit si Eliana at binuksan ang folder. Ang nasa loob ay isang bank statement. Ngunit hindi ito ordinaryong statement. Ito ay mula sa isang bangko sa Zurich, Switzerland. Ang pangalan sa account, Marco D. Montenegro, at ang balanse sa dulo ng pahina ay may napakaraming zero na halos mahilo siya sa pagtingin. Iyan ang isa sa mga account kung saan niya itinatago ang perang ninakaw niya. Paliwanag ni Mr. Reyes, "Pera na galing sa'yo at sa akin." Napaupo si Eliana. Ito na. Ito ang uri ng ebidensya na sinasabi ng kanyang abogado. Isang bagay na solid. Isang bagay na hindi niya kayang makuha ng mag-isa. "Paano?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Matagal ko nang binabantayan si Marco." Kwento ni Mr. Reyes, ang kanyang muka ay nagpakita ng bahagyang emosyon sa unang pagkakataon, isang bakas ng matagal ng galit. "Niloko niya ako sa isang real estate project, 2 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang puhunan ko at naglaho na parang bula. Sinabing nalugi ang proyekto. Milyon-milyon ang nawala sa akin. Pero hindi lang pera ang kinuha niya. Kinuha niya ang tiwala ko." Tumingin si Mr. Reyes kay Eliana at sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang sakit. "Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mana ng pamilya mo na ginamit niya. Alam ko ang tungkol sa mga utang niya sa sugal. Alam ko ang ginagawa ng pamilya niya para sirain ang pangalan mo. Mrs. Santos, matagal na akong naghahanap ng paraan para pabagsakin siya. Ngunit kulang ako ng isang bagay na meron ka." "At ano yon?" tanong ni Eliana. "Legal na karapatan. Bilang dating asawa na direktang biktima ng kanyang financial abuse, ikaw ang may pinakamalakas na kaso laban sa kanya. Ako, meron akong mga ebidensya na hindi mo kayang makuha. Mga koneksyon, mga impormasyon. Mag-isa, pareho tayong mahihirapan. Pero kung magtutulungan tayo." Hindi tinapos ni Mr. Reyes ang kanyang sasabihin. Hinayaan niyang si Eliana ang magdugtong. Tinitigan ni Eliana ang bank statement sa lamesa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Reyes. Ang pader na kanina'y tila hindi kayang gibain ay biglang nagkaroon ng siwang. Isang maliit na siwang ng pag-asa. Mapanganib ang daan na ito at hindi niya lubusang kilala ang lalaking nasa harapan niya. Ngunit ano pa ba ang pagpipilian niya? "Anong gusto mong gawin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan.
Ito ay boses ng isang taong handa ng makipaglaban. Isang bahagyang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Mr. Reyes. Isang nangiting hindi masaya, kundi ngiting puno ng determinasyon. May engagement party si Marcos sa BGC sa susunod na buwan, sabi niya. Doon magtitipon ang lahat ng mahahalagang tao sa mundo niya. Mga kasosyo sa negosyo, mga politiko, ang alta sosyedad, lahat ng taong gusto niyang pahangain. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eliana. Iyon ang magiging entablado natin. Ang apartment ni Eliana ay hindi na ligtas. Iyon ang unang sinabi sa kanya ni Mr. Reyes. Kaya sa mga sumunod na linggo, ang kanilang tagpuan ay naging isang maliit at hindi kapansin-pansing opisina sa isang lumang gusali sa Binondo na pag-aari ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Mr. Reyes. Ang lugar ay simple lang. May isang malaking mesa sa gitna, isang whiteboard at isang malakas na coffee machine. Ngunit para kay Eliana, ito ay naging kanilang war room. Dito, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Inilatag ni Eliana ang lahat ng kanyang mga dokumento. Ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng kanyang mana, ang mga resibo ng mga alahas at luho na binili ni Marco gamit ang kanyang pera, ang maliit na notebook kung saan nakalista ang mga utang nito na siya ang nagbayad. Sa kabilang banda, inilatag ni Mr. Reyes ang kanyang mga baraha. At ang mga ito ay mas mabibigat. Mga kopya ng mga bank record mula sa mga offshore accounts ni Marco. Mga flight manifest na nagpapatunay sa madalas nitong pagpunta sa Macau. At ang pinakamatindi sa lahat, isang financial statement mula sa isang sikat na casino doon na nagdedetalye ng daan-daang libong dolyar na talo sa baccarat. Tingnan mo ito, Eliana, sabi ni Mr. Reyes isang gabi. Itinuturo ang dalawang dokumento na magkatabi sa mesa. Ang isa ay ang transfer slip ni Eliana para sa 5 milyong piso na may petsang April 12. Ang nakasulat na dahilan, Initial Investment for DMCI Condo Unit. Ang katabi nito ay ang casino statement ni Marco. Sa petsang April 15, 3 araw lang ang pagitan. May nakatalang payment received na nagkakahalaga ng katumbas ng 5 milyong piso. Napatitig si Eliana. Matagal na niyang alam sa kanyang puso, pero iba pa rin pala kapag nakita na ng kanyang dalawang mata ang katibayan. Ang perang pinagpaguran ng kanyang mga magulang, ang perang inilaan sana para sa kanyang kinabukasan, ay ipinambayad lang pala sa utang sa sugal. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Mas matindi pa kaysa sa pighati. Lahat ng ito, lahat ng pinaghirapan nila mama at papa. Bulong niya sa sarili. Hindi lang iyan. Sabi ni Mr. Reyes, idinagdag pa ang isa pang folder sa lamesa. Nakausap ko ang ilan pang mga negosyante na niloko niya. Marami sila. Natatakot lang magsalita dahil sa impluwensya ng mga Montenegro. Pero handa silang tumestigo kapag dumating ang tamang panahon. Ang kanilang mga gabi ay naging isang masusing proseso ng pagkonekta ng mga tuldok. Gumawa sila ng isang detalyadong timeline sa whiteboard. Ang bawat malaking transfer mula kay Eliana ay itinatapat nila sa isang malaking gastos o pagbabayad ng utang ni Marco. Unti-unti, nabubuo ang isang malinaw na larawan, hindi ng isang negosyanteng minalas, kundi ng isang mandarambong na ginawang personal na alkansya ang asawa. Plano na ang lahat para sa party. Balita ni Mr. Reyes isang araw, hawak ang isang floor plan ng hotel ballroom. Nakuha ko na rin ang listahan ng mga bisita. Mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, mga politiko, mga CEO. Lahat sila ay naroon para saksihan ang perfect union ni Marco at Isabel. At iyon din ang gabi kung kailan nila masasaksihan ang pagbagsak niya. Dugtong ni Eliana, ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinagplanuhan nila ang bawat detalye. Gagamitin nila ang mga dambuhalang LED screen sa ballroom.
Isang multimedia presentation ang kanilang inihanda. Isang maikli, ngunit direktang paglalahad ng mga ebidensya, kumpleto sa mga scan ng dokumento, mga larawan at mga numero. Si Mr. Reyes na ang bahala sa technical side. Mayroon siyang tauhan sa loob ng hotel na magbibigay sa kanila ng access sa system. Ang papel ni Eliana ay simple lang, ngunit pinakamahalaga sa lahat. Kailangan mong nandoon, sabi ni Mr. Reyes. Kailangan nilang makita ka. Hindi bilang isang biktima na umiiyak, kundi bilang isang reyna na babawi sa kanyang kaharian. Isang linggo bago ang party, kailangan ni Eliana na bumalik sa dati nilang bahay ni Marco para kunin ang mga natitira pa niyang personal na gamit na hindi niya nadala. Sinamahan siya ng kanyang abogado para masigurong walang magiging problema. Habang inaayos niya ang isang kahon ng mga lumang libro, napansin niya ang isang makapal at mamahaling sobre sa ibabaw ng mail tray malapit sa pinto. Nakapangalan sa kanya, Mrs. Eliana Santos. Binuksan niya ito. Ito ang opisyal na imbitasyon para sa engagement party. Ang papel ay mabango, ang mga letra ay naka-emboss sa ginto. Isang perpektong larawan ng karangyaan at pagkukunwari, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng nakaprint na detalye, may isang maikling sulat kamay na mensahe na isinulat gamit ang isang eleganteng itim na tinta. Kilalang kilala niya ang sulat na yon. Sulat kamay ni Doña Victoria. Ang nakasulat, para makita mo ang lahat ng nawala sa'yo. Hindi ito isang pagbabanta. Ito ay isang pang-iinsulto, isang sampal sa mukha, isang paalala na sa mata nila, siya ang talunan, siya ang nawalan, siya ang dapat mainggit. Napatitig si Eliana sa mga salita. Ang sakit na idinulot nito ay mabilis na nag-transform. Nawala ang huling hibla ng awa o pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang natira na lang ay isang dalisay at malamig na determinasyon. Isinara niya ang imbitasyon at mahigpit itong hinawakan sa kanyang kamay. Ang gilid ng papel ay bumaon sa kanyang palad. Hindi, Doña Victoria, sabi niya sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, kayo ang makakakita. Kayo ang makakakita sa lahat ng mawawala sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin na may bago siyang abogado? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng study room ng kanilang mansyon. Kaharap niya si Attorney De Villa, ang matagal na nilang family lawyer na nagdala ng hindi magandang balita. Attorney Benjamin Romero, isa sa pinakamagagaling na litigation lawyers sa bansa. Sagot ni De Villa habang inaayos ang kanyang salamin. At base sa mga isinumite niyang motion sa korte, hindi lang simpleng financial support ang habol nila. Naghahanda sila para sa isang malaking kaso ng civil fraud at unjust enrichment. Napatayo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Fraud? Saan niya nakuha ang ideyang yan? Wala siyang ebidensya. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Doña Victoria, humihigop ng tsa, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid. Huminahon ka, Marco. Ang pagpapanik ay para sa mga talunan. Pero ma, this is serious. Kung mananalo siya, hindi lang pera ang mawawala sa atin, pati ang pangalan ng pamilya. Exactly. Sabi ni Doña Victoria, ibinaba ang kanyang tasa. Tumingin siya kay Marco. Kaya kailangan nating tapusin ito bago pa man ito lumaki, bago pa ang party. Ayokong magkaroon ng kahit anong iskandalo sa gabing iyon. Anong gagawin natin? Tanong ni Marco. Simple lang, sagot ng ina. Lahat ng tao ay may presyo. Bigyan mo siya ng alok. Isang alok na hindi niya matatanggihan. At kung tatanggi siya, takutin mo siya. Ipaalala mo sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Sumunod si Marco sa payo ng ina. Alam niya na ang direktang komprontasyon ang tanging paraan. Kailangan niyang makita sa mga mata ni Eliana kung gaano na ito kalakas o kung nagpapanggap lang ba ito
Nagawa niyang alamin ang address ng apartment ni Eliana sa pamamagitan ng isang private investigator. Nagpadala siya ng mensahe, "Magkita tayo. May kailangan tayong pag-usapan. Ikaw lang at ako." Pumayag si Eliana, ngunit sa isang kondisyon, sa isang pampublikong lugar. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa Tomas Morato. Pagdating ni Marco, naroon na si Eliana, nakaupo sa isang mesa sa pinakasulok ng lugar. Simple lang ang suot niya, walang alahas, walang makeup. Ngunit may kakaiba sa kanya. Nawala na ang dating malamyang aura. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may matatag na tingin, isang katahimikan na hindi nagpapahiwatig ng kahinaan, kundi ng kontrol. "Salamat sa pagdating," panimula ni Marco. Umupo sa tapat niya. Sinubukan niyang ngumiti, isang nangiting puno ng pekeng awa. "Kumusta ka na, Eli? Nag-aalala ako sa'yo." Hindi umimik si Eliana. Tinitigan lang niya ito na para bang naghihintay sa totoong dahilan kung bakit sila nag-uusap. Nawala ang nangiti sa mukha ni Marco. "Okay, let's cut to the chase. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit, pero itong ginagawa mo, itong pagdedemanda, hindi ito makakatulong kanino man." Naglagay siya ng isang sobre sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit kay Eliana. "That's a manager's check for 5 million pesos. Take it. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Magsimula ka ng bagong buhay. Ang kapalit lang, i-drop mo ang kaso. Kalimutan mo na ang lahat. Let's end this peacefully." Tiningnan ni Eliana ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Isang bahagyang, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 5 milyon. Pagkatapos ng daan-daang milyong kinuha nito sa kanya, ito ang presyo ng kanyang pananahimik. Isang insulto. "Hindi pera ang habol ko, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. "Talaga ba?" Tumawa ng mapakla si Marco. "Lahat ng tao, pera ang habol. Huwag na tayong maglokohan dito, Eli. Look, kung kulang pa yan, sabihin mo lang. Pwede nating pag-usapan. But this has to stop." "Ang gusto ko ay katarungan," mariing sabi ni Eliana. Ang pagbabago sa mukha ni Marco ay biglaan. Ang pagkukunwaring awa ay napalitan ng isang pangit na anyo ng galit. "Katarungan?" Umismid siya. "Sino ka para humingi ng katarungan? You think you can win against me? Against my family?" Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Mag-isip-isip ka, Eliana. Bago mo ituloy ang kabaliwan na ito. Marami akong alam tungkol sa'yo. Mga sikreto na ayaw mong malaman ng mundo. Mga bagay na kayang sumira sa'yo ng tuluyan. Isang salita ko lang sa media at ang gold digger issue ay magmumukhang biruan lang. Ang pagbabanta ay malinaw. Isang direktang atake. Ngunit hindi natinag si Eliana. Alam niyang wala itong hawak na kahit anong totoo laban sa kanya. Puro kasinungalingan lang ang kaya nitong ibato. At pagod na siyang matakot sa mga kasinungalingan. Tumayo siya. "Tapos ka na ba?" Tanong niya. Napatanga si Marco sa kanyang reaksyon. Inaasahan niyang makakakita siya ng takot, ng pag-iyak, ng pagmamakaawa. Hindi ito. Tinitigan siya ni Eliana ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malamig, matalas, at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Marco sa kanya kailanman. Ang kawalan ng takot. "See you at your party, Marco," sabi niya sa mahinang boses bago tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Marco na nakaupo, hindi makapaniwala. Ang malamig na pag-alis ni Eliana, ang kanyang hindi matinag na paninindigan, ay nagdulot ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Isang tunay at nakakakilabot na takot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at idinial ang numero ng hepe ng kanyang security team. "Rico," sabi niya, ang kanyang boses
ay nanginginig sa galit at kaba. Yung engagement party sa Sabado, may isang tao na hindi pwedeng makapasok doon. Naiintindihan mo kahit anong mangyari. Sino po, sir? Si Eliana Santos. Wag na wag ninyong papasukin si Eliana Santos sa party. Kahit anong mangyari. Ang bisperas ng engagement party. Nakatayo si Eliana sa harap ng salamin sa kanyang maliit na silid. Nakasabit sa pinto ng kanyang aparador ang isang simpleng itim na bestida. Eleganteng, hindi magarbo, ngunit may dating ng kapangyarihan. Ito sana ang kanyang magiging baluti para bukas. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang nakikita niya ay hindi isang mandirigma. Nakikita niya ang isang babaeng pagod na may namumugtong mga mata dahil sa kulang sa tulog at labis na pag-iisip. Ang tapang na ipinakita niya sa harap ni Marco kahapon ay tila naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na kaba na gumagapang sa kanyang sikmura. Kaya ko ba talaga ito? Ang tanong ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang bagay ang pagpaplano sa isang ligtas na opisina kasama si Mr. Reyes. Ibang-iba ang pakiramdam ngayong mag-isa na lang siya. Ilang oras na lang bago ang mismong pagharap. Ang mga Montenegro, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pera, ang kanilang kakayahang baliktarin ang mundo at gawing kasinungalingan ang katotohanan. Sino ba naman siya para labanan ng isang dambuhala? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Huwag kang magkamaling pumunta bukas. Para na rin sa ikabubuti mo. Walang pangalan, pero alam niya kung kanino galing. Ito ay galing kay Marco, ang huling pagbabanta, ang huling pagpapaalala sa kanya kung saan siya lulugar. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Bigla, ang bigat ng lahat ng nangyari ay bumagsak sa kanya. Ang 10 taon ng pagsasama, ang sakit ng kataksilan, ang kahihiyang idinulot ng mga paninira, ang hirap ng paghahanap ng ebidensya, ang takot. Sa isang sandali ng matinding kahinaan, napaisip siyang sumuko. Maaari pa siyang umatras. Maaari siyang hindi sumipot bukas. Hayaan na lang na matuloy ang party. Hayaan si Marco na magpakasal kay Isabel. Tanggapin ang pagkatalo at subukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang buhay at magsimula sa ibang lugar. Baka iyon ang mas madaling daan, ang mas payapang daan. Napatingin siya sa kahon sa isang sulok ng kanyang silid. Ang kahon kung saan nakalagay ang mga natitira niyang gamit mula sa dati nilang bahay. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang naka-frame na litrato ng kanyang mga magulang. Tumayo siya at marahang kinuha ito. Pinagmasdan niya ang mga nakangiting mukha nila, mga mukha ng pagmamahal, integridad at dignidad. Sila ang nagturo sa kanya na ipaglaban ang tama, na huwag yumuko sa harap ng kasinungalingan. Kung nabubuhay sila ngayon, ano kaya ang sasabihin nila sa kanya? Sasabihin ba nilang sumuko na lang siya? O sasabihin nilang tumayo siya at ipaglaban ang pangalang ipinamana nila sa kanya? Ang alaala ng bilin ng kanyang ama ay bumalik sa kanya. Ang karangalan ay mas mahalaga pa sa anumang yaman. Ang pagsuko ngayon ay hindi lang pagkatalo sa kaso. Ito ay ang pagtalikod sa lahat ng itinuro sa kanya. Ito ay ang pagpayag na yurakan, hindi lang ang sarili niyang dangal, kundi pati na rin ang alaala ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na bigat. Hindi ang bigat ng takot, kundi ang bigat ng responsibilidad. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, tawag. Si Mr. Reyes, ilang sandali siyang nag-atubili bago ito sagutin. Eliana, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi ito nagtatanong kung kumusta siya. Hindi ito nagbibigay ng mga salita ng pagpapalakas ng loob. Handa ka na ba? Isang simpleng tanong, ngunit sa tanong na yon nakasalalay ang lahat.
Ito ang huling pagkakataon para umatras. Tumingin si Eliana sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa likod ng pagod at kaba, may iba siyang nakita. Nakita niya ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng apoy na hindi pa rin namamatay. Ang apoy na sinindihan ng sakit, pinalaki ng galit, at ngayon ay nag-aalab dahil sa determinasyon. Ang babae sa salamin ay hindi na ang Eliana na asawa ni Marco. Hindi na siya ang biktimang kaawaan. Siya si Eliana Santos, ang anak ng kanyang mga magulang. Isang babaeng pinagtaksilan, ngunit hindi nagpatalo. Isang babaeng sinaktan, pero natutong lumaban. Isang matatag at hindi matinag na katahimikan ang namayani sa linya bago siya sumagot. "Opo, Mr. Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. "Handa na ako." Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niyang muli ang itim na bestida. Hindi na ito isang baluti. Ito na ang kanyang bandera. Ang bandera ng kanyang pakikipaglaban para sa katotohanan. Bukas, hindi siya pupunta sa party para mag-iskandalo. Pupunta siya doon para tapusin ang lahat. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Shangri-La at The Fort ay sagana sa dalawang bagay: mamahaling pabango at pagkukunwari. Nagkalat ang mga taong nakabihis ng kanilang pinakamagagarang damit. Mga ngiti ay nakapinta sa kanilang mga mukha habang ang mga mata ay abala sa paghusga. Nag-uumapaw ang champagne at ang marahang tunog ng isang string quartet ay nagsisilbing piring sa mga bulungang puno ng tsismis at negosyo. Ito ang mundo ng mga Montenegro. Isang perpektong ilusyon ng kapangyarihan at karangyaan. Sa labas ng hotel, huminto ang isang ordinaryong taxi. Bumaba si Eliana. Sa gitna ng mga nagkikislapang luxury cars, ang kanyang simpleng pagdating ay isang anomalya. Suot niya ang itim na bestida. Walang palamuti, walang kumikinang na hiyas. Ang tanging dala niya ay isang maliit na clutch bag at ang bigat ng isang planong matagal niyang inihanda. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabang dibdib. Ito na yon. Naglakad siya patungo sa grand entrance. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa nagniningning na sahig. Sa registration table, dalawang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya. "Good evening, ma'am. Welcome to the engagement party of Mr. Montenegro and Miss Gonzalez. May I have your name, please?" "Eliana Santos," sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang nangiti ng mga babae ay bahagyang natigilan. Nagkatinginan sila bago tiningnan ang kanilang listahan. One moment, ma'am." Bago pa man sila makagawa ng anuman, isang malaking lalaking nakabarong at may earpiece ang mabilis na lumapit. Ito si Rico, ang hepe ng security ni Marco. "Mrs. Santos," sabi nito. Ang boses ay formal, ngunit may diin. Malinaw na inutusan nito. "Pasensya na po, ma'am, pero may mahigpit na utos si Sir Marco. Wala po kayo sa guest list." Sinubukan nitong harangan ang kanyang daan, ngunit hindi ito naging marahas. May bahid ng pag-aalangan sa mga mata nito. Hindi nagpakita ng galit o pagkadismaya si Eliana. Tiningnan lang niya ito. Inaasahan na niya ito. Ito ay parte ng plano. "Naiintindihan ko," sabi niya sa mahinahong boses. Tumango siya ng bahagya, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa direksyon ng entrance. Nakahinga ng maluwag si Rico sa pag-aakalang tapos na ang problema. Iyon ang kanilang pagkakamali. Sa halip na lumabas ng hotel, lumiko si Eliana sa isang pasilyo, palayo sa mata ng mga gwardiya. Naglakad siya na may tiyak na direksyon na para bang kabisado niya ang lugar. Sa dulo ng pasilyo ay ang isang pinto na may karatulang "Staff only." Naglabas siya ng telepono at nag-text ng isang salita kay Mr. Reyes. Posisyon. Pagkaraan ng ilang segundo, bahagyang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng waiter ang sumilip. "Mrs.
Santos? Ako nga, sagot niya. Walang tanong-tanong, pumasok si Eliana sa loob. Ang karangyaan ng lobby ay napalitan ng amoy ng nilulutong pagkain at ingay ng mga nag-uumpugang pinggan. Ito ang backstage ng perpektong palabas sa labas. Mabilis siyang ginabayan ng lalaki sa isang maze ng mga pasilyo hanggang sa marating nila ang isa pang pinto. Isang pinto na direktang papasok sa gilid ng ballroom. Handa na po ang lahat, bulong ng lalaki. Good luck po, ma'am. Huminga muli ng malalim si Eliana. Ipinikit ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon at pagkatapos ay iminulat ito. Wala na ang kaba. Ang natira na lang ay ang yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at humakbang papasok. Sa entablado, nagsasalita si Marco, katabi si Isabel na nakakapit sa kanyang braso. Nakataas ang kanyang kopita ng champagne, isang malawak na ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. To my future wife Isabel, sigaw niya sa mikropono. And to our future, isang kinabukasang puno ng... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, isang tao sa bandang unahan ang nakapansin sa babaeng nakaitim na tahimik na pumasok mula sa gilid. Ang pag-uusap nila ay natigil. Ang katabi niya ay napatingin din. Sunod-sunod, parang isang alon. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang string quartet na nakaramdam sa biglaang pagbabago ng enerhiya sa silid ay unti-unting humina sa pagtugtog hanggang sa tuluyan itong tumigil. Huminto ang musika. 100 pag-uusap ang natigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong grand ballroom. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Marco ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Si Isabel ay napakunot ang noo. Nagtataka kung sino ang babaeng ito na nagnakaw ng kanilang sandali. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa mesang nasa pinakaharapan. Si Doña Victoria Montenegro, na kanina'y nakangiti ng may pagmamalaki, ay biglang nanigas sa kanyang upuan. Ang postura ng isang reyna ay nabakli sa isang iglap. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagmamataas, ay ngayon nanlilisik sa galit. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang bakas ng takot. Hindi pinansin ni Eliana ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa 3 tao sa harap. Si Marco, si Isabel, at si Doña Victoria. Marahan siyang naglakad palapit sa isang waiter na natigilan sa gitna ng sahig. Kumuha siya ng isang kopita ng champagne mula sa tray nito. Pagkatapos, sa gitna ng ganap na katahimikan, itinaas niya ng bahagya ang kanyang baso. At nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi pa sigaw, ngunit malinaw at matalas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Huwag ninyong itigil ang kasiyahan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsisimula pa lang tayo. Ang mga salita ni Eliana ay nag-iwan ng isang malamig na agos sa hangin. Ang pagkabigla ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng mga bulungan at nagtatanong ng mga tingin. Sa entablado, si Marco ang unang nakabawi mula sa pagkatulala. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Security! Security, get her out of here! Paano nakapasok yan dito? Sigaw niya sa mikropono, ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. 2 gwardiya ang nagsimulang maglakad palapit kay Eliana. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong ballroom. Beep! Ang lahat ng 5 dambuhalang LED screen sa paligid ng silid. Mga screen na kanina lang ay nagpapakita ng mga matatamis na larawan ni Marco at Isabel ay biglang namatay at naging itim. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang lumitaw. Ito ay isang kopya ng isang bank transfer slip mula sa account ni Eliana Santos
patungo sa account ni Marco Montenegro. Ang halaga, 10 milyong piso. Ano to? Sigaw ni Marco, tinitingnan ang mga technical staff sa likod, ngunit wala silang magawa. Ang sistema ay wala na sa kanilang kontrol. Pagkatapos, sunod-sunod nang lumabas ang mga imahe. Isa pang transfer slip, at isa pa, at isa pa. Milyon-milyong piso. Ang mga petsa ay tumatakbo sa loob ng 8 taon. Sa bawat slip, isang caption ang lumalabas sa ilalim. Pamana ni Eliana Santos. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lumakas. This is private property. This is illegal. Sigaw ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod na sa lumalaking ingay. Sumunod na lumabas sa screen ang mga larawan. Ang bagong Ferrari ni Marco. Ang Patek Philippe na relo ni Marco. Ang mga first-class tickets nila patungong Europa. Bawat larawan ay tinatapatan ng isang bank statement ni Eliana na nagpapakita ng malaking withdrawal ilang araw bago ang mga pagbili. Si Isabel, na kanina'y nakakapit pa kay Marco, ay dahan-dahang bumitaw. Tinitingnan niya ang mga screen, pagkatapos ay kay Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito na unti-unting nagiging pagkaduda. Ang huling bahagi ng presentasyon, ang pinakamatindi. Isang malaking imahe ng financial statement mula sa isang kasino sa Macau. Malinaw na nakalista ang mga talo ni Marco Montenegro na umaabot sa milyon-milyong dolyar. At sa tabi nito, ang pinakamatinding ebidensya. Isang kopya ng bank record mula sa isang offshore account sa Switzerland na nagpapakita ng mga deposito na eksaktong tumutugma sa mga petsa ng paglipat ng pera mula sa mana ni Eliana. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa buong ballroom. Ang mga bisita na mga bihasa sa mundo ng pera at negosyo ay agad na naintindihan kung ano ang kanilang nakikita. Hindi ito simpleng pag-aaway mag-asawa, ito ay pandarambong. Mga kasinungalingan, lahat yan ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Marco. Hindi ito kasinungalingan, Mr. Montenegro. Isang malalim na boses ang biglang narinig mula sa gitna ng mga bisita. Mula sa karamihan, isang matandang lalaki ang humakbang papalabas. Si Mr. Ricardo Reyes. Kilala ako ng marami sa inyo. Sabi ni Mr. Reyes, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. At isa rin ako sa mga biktima ng lalaking yan. Sa hudyat niya, isang recording ang biglang tumugtog mula sa mga speaker ng ballroom. Boses ni Marco ang narinig, mayabang at malinaw, mula sa isang lihim na pag-uusap na inirecord ni Mr. Reyes noon. Matanda na si Reyes, madali nang mauto. Kapag nakuha ko na ang pera niya, isasama ko sa pondo ko sa ibang bansa. Walang makakaalam. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Naging isang kaguluhan ang lahat. Si Isabel, namumutla at nanginginig, ay napatingin kay Marco na may pagkasuklam. Marco, totoo ba ito? Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Eliana, puno ng purong pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Victoria Montenegro, na kanina'y parang naging estatwa, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi mailarawan. How dare you? Walang hiya ka! Sigaw niya kay Eliana. Ngunit bago pa man siya makalapit, gumuho ang kanyang mundo. Dalawang lalaking naka-unipormeng abogado ang lumapit sa kanilang mesa, kasama ang ilang unipormadong tauhan mula sa NBI. Mr. Marco Montenegro, Mrs. Victoria Montenegro, sabi ng isa sa mga abogado. May dala kaming subpoena para sa inyo. Iniimbitahan kayo ng Anti-Money Laundering Council para sa isang formal na investigasyon. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon. Ang mga kamera ng mga cellphone ng mga bisita ay nagsimulang mag-flash. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot na nasasaksihan ng buong alta sosyedad. Si Doña Victoria
ay napahawak sa kanyang dibdib at napaupo sa kanyang silya, tila hindi makahinga. Ang kanyang imperyo, ang pangalang iningatan niya ng buong buhay niya, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lang ng ilang minuto. Si Marco naman, parang isang nasukol na hayop, ay sumugod. Hindi patungo sa mga awtoridad, kundi patungo kay Eliana. "Sinira mo ang buhay ko, you bitch!" Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga guwardiya at ng mga tauhan ng NBI. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang mga sigawan, ang mga flash ng kamera, ang mga bulungan, nakatayo si Eliana. Tahimik, kalmado, walang ngiti ng tagumpay, walang luha ng saya, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat: galit, pagsisisi, pagmamakaawa. Ngunit para kay Eliana, wala na siyang maramdaman. Hindi galit, hindi awa, wala na. Maran siyang tumalikod, ang itim niyang bestida ay tila isang kapa. Habang ang mundo ng mga Montenegro ay gumuho sa kanyang likuran, nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay palayo sa sakit, palayo sa nakaraan, at papalapit sa isang kinabukasang ngayon ay sa wakas, tunay nang sa kanya. Tapos na ang palabas. Walang selebrasyon, walang party. Pagkatapos niyang lisanin ng hotel, hindi na lumingon pa si Eliana. Sumakay siya sa sasakyan ni Mr. Reyes na naghihintay sa kanya sa isang discreet na exit at tahimik na nagpahatid sa kanyang apartment. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking ingay sa labas ng kanyang mundo, ngunit isang ganap na katahimikan sa loob. Ang Montenegro scandal na tinawag ng media ay nasa lahat ng dako. Ang video ng mga pangyayari sa party na kuha mula sa daan-daang cellphone ay naging viral. Bawat news channel, bawat pahayagan, bawat blog ay nag-uunahan sa paglalabas ng mga detalye ng pandaraya, ng investigasyon at ng napipintong pagbagsak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Nabalitaan niya na agad-agad na kinansela ni Isabel ang engagement. Ang pamilya Gonzales, sa isang pampublikong pahayag, ay nagsabing sila man ay biktima ng panloloko. Ang mga kasosyo sa negosyo ng Montenegro Corporation ay isa-isang umatras. Ang kanilang stock market value ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito. Si Marco at Doña Victoria ay nahaharap sa napakaraming kaso: financial fraud, estafa, tax evasion, at money laundering. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang kanilang mga ari-arian ay nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat. Ang imperyong binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit para kay Eliana, ang lahat ng ito ay ingay na lamang sa malaw. Hindi na niya ito pinanood. Hindi na niya ito binasa. Hindi na ito tungkol sa kanila. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumawag ang kanyang abogado. "Eliana, may magandang balita ako," sabi ni Attorney Romero. "Nag-alok ng plea bargain ang kampo ni Marco. Ibibigay nila sa iyo ang lahat ng hinihiling mong financial settlement. Isasauli nila ang buong halaga ng iyong mana, kasama ang interes at karagdagang danyos perwisyo. Ang kapalit, hindi ka na magsasampa ng hiwalay na criminal case. Ito na yon, ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Ang perang nawala sa kanya ay babalik na." "Okay?" sagot lang ni Eliana. "Okay? Yun lang?" nagtatakang tanong ng abogado. "Eliana, panalo tayo. This is a complete victory." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. "Alam ko po, attorney, at nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong ninyo. Pero ang panalo ko po ay hindi na tungkol sa pera." Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa tabi ng bintana. Pinanood niya ang paglubog ng araw,
ang paghahalo ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay na kapayapaan. At sa kapayapaang yon, dumating ang mga luha. Ngunit hindi ito ang mga luhang pamilyar sa kanya. Hindi ito luha ng sakit, ng galit o ng pighati. Ang mga luhang ito ay mainit at magaan, luha ng paglaya. Iniyakan niya ang 10 taon na nasayang. Iniyakan niya ang babaeng minsan ay naging siya. Ang babaeng mapagmahal, nagtitiwala at puno ng pangarap. Iniyakan niya ang lahat ng sakit at pagtataksil. At habang dumadaloy ang mga luha, naramdaman niyang unti-unti nitong tinatangay ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Hinuhugasan ng lahat ng sugat. Kinabukasan, naglakad-lakad siya sa isang parke. Pinanood niya ang mga batang naghahabulan, ang mga mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad, ang isang matandang nag-iisang nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bahagi na ulit siya nito, hindi isang tagamasid lang mula sa malayo. Naupo siya sa isang bench at binuksan ang kanyang telepono. May isang text message doon. Galing kay Mr. Reyes. Nakamit na natin ang hustisya. Ano na ang susunod para sa'yo, Eliana? Tinitigan ni Eliana ang tanong. Ano na nga ba ang susunod? Ang hinaharap, na dati isang madilim at nakakatakot na lugar, ngayon ay tila isang blankong canvas. Walang plano, walang direksyon, at sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang kagalakan. Isang kagalakan sa hindi pagkaalam. Maaari siyang maglakbay, maaari siyang mag-aral ulit, maaari siyang bumalik sa probinsya, maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Ang mga posibilidad ay walang hanggan. Nag-reply siya kay Mr. Reyes. Salamat po sa lahat, Mr. Reyes. Ang susunod para sa akin? Kapayapaan. Isinara niya ang kanyang telepono, ipinikit ang kanyang mga mata, at dinama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Tapos na ang digmaan. Nakaligtas siya. At ngayon, oras na para mabuhay muli. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong timplang kape at ng alat ng dagat ang gumigising kay Eliana tuwing umaga. Malayo sa magulo at maingay na Maynila, natagpuan niya ang kanyang munting paraiso sa isang tahimik na bayan sa La Union. Sa isang maliit na espasyo na tanaw ang asul na karagatan, itinayo niya ang kapihan ni Eli. Hindi ito malaki, hindi ito magarbo. Gawa sa kahoy at kawayan ang karamihan sa mga muebles, pinalamutian ng mga halamang dagat at mga kabibe na napupulot niya sa dalampasigan. Ito ay isang lugar na payapa, isang lugar na kanya. Ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng perang nakuha niya para itayo ang kanyang pangarap. Ang natitira ay inilagay niya sa isang trust fund, isang bagay na natutunan niya sa mapait na paraan. Hindi na siya si Mrs. Montenegro, ang socialite. Hindi na rin siya si Eliana Santos, ang biktima. Dito, siya ay si Ate Ellie lang, ang may-ari ng kapihan na laging may mainit na ngiti para sa lahat. Ang kanyang mga araw ay napupuno ng simpleng gawain, pagbubukas ng kafe sa pagsikat ng araw, pag-aasikaso sa mga customer na karamihan ay mga lokal at ilang turista, at pagsasara ng kafe sa paglubog ng araw. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang sulat ang iniabot sa kanya ng kartero. Galing ito sa isang babaeng hindi niya kilala. Binuksan niya ito at binasa. Dear Miss Eliana, hindi po tayo magkakilala, pero gusto ko lang pong magpasalamat. Matagal na po akong bilanggo sa isang mapang abusong pagsasama. Takot na umalis dahil sa kahihiyan at sa kakulangan ng pera. Ngunit nang mabasa ko po ang kwento ninyo sa dyaryo, ang tapang na ipinakita ninyo, nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Ngayon, malaya na rin po ako at nagsisimulang muli kasama ang aking mga anak. Salamat po sa pagiging inspirasyon. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang mga mata. Tinupi niya ang sulat
at itinago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng counter kung saan nakalagay ang iba pang mga katulad na mensahe na natatanggap niya. Ang kanyang kwento na nagsimula sa sakit at kahihiyan ay naging binhi pala ng pag-asa para sa iba. At sa pagtulong sa iba, mas lalo niyang natutulungang gumaling ang sarili. Ate Ellie, isang Amerikano pa nga. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Napangiti si Eliana. Parating na Anton. Si Anton ay isang manunulat na palaging tumatambay sa kanyang kapihan. Isang binatang may malalim na mga mata at isang nangiting laging tila may ikinukwentong lihim. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Nag-uusap sila tungkol sa mga libro, sa alon, sa mga pangarap. Walang pilitan, walang inaasahan. Isang simpleng pagkakaibigan. Inabot niya ang kape kay Anton. Mukhang malalim na naman ang sinusulat mo ah. Sinusulat ko ang kwento ng isang babaeng kasing tapang ng alon. Sagot ni Anton. Tinititigan siya. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa pisngi ni Eliana. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ginitian lang niya ito bago bumalik sa kanyang trabaho. Sa pagtatapos ng araw, pagkatapos maglinis at magsara ng kapihan, naupo si Eliana sa laba. Sa paborito niyang upuang kawayan, tanaw ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas at ginto. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng dagat. Napatawad na niya si Marco. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil iyon ang tanging paraan para tuluyan siyang makalaya sa bigat ng galit. Ang pagkapuot, nalaman niya, ay isang lason na mas nakakasama sa taong umiinom nito kaysa sa taong pinatutungkulan. At ang pinakamahalaga, napatawad na niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakaupo ngayon sa dalampasigan ay hindi na ang babaeng wasak na lumabas sa opisina ng abogado. Siya ay buo. Siya ay payapa. Siya ay malaya. Mula sa malayo, nakita niyang naglalakad si Anton papalapit sa kanya. May dalang dalawang bote ng malamig na tubig. Sabi ko na nga ba dito kita mahahanap? Sabi nito. Iniabot ang isa sa kanya. Paborito kong tanawin. Sagot ni Eliana. Umupo si Anton sa tabi niya at sa loob ng ilang sandali, tahimik lang nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa karagatan. Alam mo, Eli, basag ni Anton sa katahimikan. Ang paglubog ng araw ang paboritong parte ko ng araw dahil ipinapaalala nito sa akin na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging nagtatapos para magbigay daan sa isang bagong umaga. Tumingin si Eliana sa kanya at sa pagkakataong ito, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo, isang nangiting nagmumula sa puso, isang nangiting puno ng pasasalamat para sa nakaraan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang hinaharap, isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan. At sa pagkakataong ito, hawak na niya ang panulat. Dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng matagal na tiniis, ang panglalait, pagtataksil, at pagwawalang hiya. Ngunit sa huli, ay siya ring naglagay ng hangganan at tumindig para sa sarili. Pagkatapos pirmahan ang diborsyo, mahinahon, ngunit matapang niyang kinansela ang lahat ng 15 bank cards ng dating asawa, isang hakbang na sumimbolo sa pagtatapos ng kontrol nito sa kanyang buhay. At sa mismong kasal ng lalaki sa kanyang kalaguyo, isang pangungusap mula sa kanya ang nagpayanig sa buong seremonya. Isang paalala na ang katotohanan, kahit gaano katagal pinipigilang lumabas, ay may sariling paraan ng pagsabog sa tamang sandali. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasamaan, gaano man kaganda ang pagkakaayos o gaano man ito tumawa sa ngayon, ay hindi makakatakas sa hustisya. At ang taong mabuti, marangal, at tapat sa puso, kahit ilang ulit mabagsak, ay muling itatayo ng buhay sa tamang panahon.